Hello po mga kalinga. Panibagong reaction video na naman po ang inyong matutunghayan sa gabing ito. At ang ating re-reactionan po mga kalingap ay ang upload video po ni Kuya Val Santos Matubang. Ayan. Ito po mga kalingap, no, ang storya po ni Vanessa mga kalingap. So si Vanessa po ay isa po siya sa mga scout ni Dr. Love at nirescue po ni Kalinga Prab. At tinutulungan ngayon ni Kuya Val Santos Matubang. So, ito nga po mga kalingap, ang tulong ginawa po ni Kuya Val. No, unang-una po doon yung pagkup-kup po kay Vanessa dyan po sa lighthouse. At secondly, yung pag-action ni Kuya Val, no, tungkol sa case ni Vanessa. No? Ito kasi si Vanessa mga kalingap ay nakaranas po ng sabi nga ay pagmumulest siya or attempted rape. So pinuntahan agad ni Kuya Val mga kalingap ang barangay kung saan naninirahan po si Vanessa para magsampa po ng ukulang reklamo, no. So in a process, no, barangay muna, tapos and then sa pulis, no, kung ano man ang napag-uusapan sa barangay. Kaya nga ito po ang team Kalingap kasama po si Kuya Val ay sumugod po sa barangay para po makausap ang namumuno po, no, sa barangay. So ito po mga Kalingap ay ano po ito, no, actually hindi ito ibiro na na kaso mga kalingap. Ito ay napakamasilan na kaso, no. So ito ay traumatic para sa bata. Kaya si Kuya Val at ang team Kalingap ay umaksyon po talaga agad, no, dahil nga syempre ay hindi biro ito na problema, no, sa isang dalaga. So si Vanessa po mga kalingap ay broken family po siya. At yung kanyang mga magulang ay may kanya-kanya na din pong kinakasama, no. So dahil sa ganito na sitwasyon ng pamilya nila, no, si Vanessa po ay naninirahan or separate, no, na naninirahan po, no. So hindi po siya kasama sa mga both na parents niya. So nagsulo po si Vanessa doon po sa kanilang sariling bahay, no, na iniwan po ng kanyang mga magulang. So minsan po si Vanessa ay may kasama din po ng mga kapatid niya dyan po sa bahay, no. Yung kanyang tunay po talaga mga kapatid, kasi nga po yung mama at papa niya ay may sarili na ding pamilya. So sila talaga ay mga magkapatid ay sama-sama. So kaya nga minsan po ay itong mga kapatid po ni Vanessa ay nag-i-stay or minsan ay pumupunta po sa side, no, ng mama, no, sa mama po ni Vanessa. So minsan merong araw na nagsusulo po si Vanessa dyan po sa kanilang bahay. So apat po silang magkapatid. So yung bahay po ni Vanessa, so sa inyong observation po talaga dyan sa area ay sira-sira na po, at alam po natin na hindi talaga safe, no, para sa mga bata, lalo na kay Vanessa na nagdadalaga po. So iniwan sila ng kanyang ama at ina, kaya yan po susumikap po sila na magkapatid. So ito po ang case ni Vanessa. Ang kanyang reklamo ay pinasok po siya sa kanyang bahay, no, ng isang lalaki at muntik na po siyang magahasa. So it's attempted rape nga po, no, ang nangyari. So ang nito mga kalingap ay nakilala naman po ni Vanessa ang lalaki. Kaya nga po parang mayroon siyang reklamo, no, nagreklamo siya doon sa barangay, nagpa-blatter kumbaga si Vanessa doon sa barangay. Kaya ayan nga po, no, ang pinuntahan po nila Kuya Val. So ito nga po nung pagpunta po ni Kuya Val, no, may kinausap po si Kuya Val na isa sa mga family po ni Vanessa. At ayan nga, no, inopen niya ang case ni Vanessa. So dito sa pag-usap po nila kuya ay medyo yung pamilya po, no, yung kamag-anak ni Vanessa ay parang ayaw maniwala sa kwento ni Vanessa, no. Or siguro may pinagtatakpan or hindi natin alam kung ano ang rason kung bakit nga hindi nila mapaniwalaan si Vanessa sa mga sumbong. Kaya kawawa naman po itong bata, no, kasi
saan siya magsusumbong kung mismo ang pamilya niya ay ayaw maniwala sa kanya. Yan ang pinaka problema. Kaya nga siguro si Vanessa ay nadidepress, no? Nadidepress. Kaya nga sabi ay minsan daw ay sinasaktan niya na ang kanyang sarili, no? Nung nakita natin doon sa vlog po ni Kalinga Prab na marami siyang mga sugat-sugat, no, sa kanyang kamay kasi ina-attempt niya po na saktan or na po ang kanyang sarili. Dahil nga po, no, kahit sino po na pag mayroon kang problema tapos i-share mo ang problema mo doon sa unang-una naman talaga na pupuntahan mo ay ang kamag-anak mo. So paano ka magiging strong kung ang sarili mong pamilya walang tiwala sa iyo, no? Kaya ito po ang nangyayari kay Vanessa. Kaya nga siguro nadidepress, no, si Vanessa kasi wala siyang masumbungan. Wala siyang masumbungan kasi ayaw nilang maniwala kay Vanessa, no? So yan ang pinakamahirap sa kalagayan po nila, no? Lalo na pag ganitong mga case kasi mostly sa mga kamag-anak ay hindi po talaga naniniwala. Parang akala nila ay haka-haka lang, no, nag-i-imagine lang si Vanessa. So ganon, no, ang kanilang iniisip. So ayaw maniwala, kaya nga sabi ni Kuya ay doon i-check na lang nila sa barangay kung ano po yung mga blatter or sumbong ni Vanessa na nilagay po doon sa barangay. So may mga proven naman na mayroong mga report nga si Vanessa na ginawa doon po sa or report doon sa barangay. So may tatlong tatlong report, no. Nung una ay syempre yung pag-a-attempt, no, ng kanyang pagkitil sa kanyang buhay. Then ang pangalawa yung pag-abandona ng kanyang mga magulang, no, sa kanila. Yung pangatlo po, ito po yung latest ngayon, ito yung attempted rape na naganap, no. Pero sabi nga ni Vanessa doon sinabi niya doon na kung sino. So ang ang problema doon ay walang aksyon, no? Walang aksyon kung or ano ba ang nangyayari na pinangalanan naman ni Vanessa, bakit ganun pa rin walang aksyon ang nangyari. Kaya nga siguro si Kuya Val ay naawa kay Vanessa at ayun, sumugod na at si Kuya Val na mismo ang umaksyon, no? Kasi pag hindi po umaksyon ang mga barangay dito, no, pwede naman po iakyat sa kapulisan, no? Siguro yun ang mas the best, no, na nangyari kasi rape, attempted rape is a case yan, hindi na actually hindi na pwedeng ipabarangay-barangay mo yan, no. Dapat i-blatter talaga sa police station yan. Kasi ang barangay kasi parang na lang yan, parang kung parang gusto mo i-settle or ba, no? Pero mas maganda naman talaga na mayroon ding record ang barangay, no? So kagaya kay Vanessa, dahil wala siyang kamag-anak, no, na alalay sa kanya, so ang wala siyang ibang mapupuntahan kundi ang barangay lang talaga, no. Doon talaga siya nagsumbong, no, sa kanyang reklamo. So yun lang, no, kasi ang kulang lang talaga ay yung aksyon, no. So ang sabi naman ng kapitan ay minomonitor naman daw po nila ang area po ni Vanessa, no. So alam niyo naman na ang area ni Vanessa ay medyo malayo-layo din at medyo luuban din, walang din siya, medyo although may mga kapitbahay pero yung sabing parang ang safety baga, no, hindi siya safe. Open lang ang gate, no, hindi maayos ang bahay, no, yung pinto, kaya hindi talaga siya safe. So sabi din ni kapitan, no, na may balak po sila na dalhin po si Vanessa sa psychiatrist at ito nga ang sabi ni kapitan na nag-a-attempt kasi si Vanessa na magpatiwakal, no. Syempre na yung puso ng bata, no, parang sabog na bigat na talaga siya kasi kahit anong gawin niya na pagsusumbong sa mga nangyayari sa kanya, wala siyang ma-openan, no, wala siyang mapagsabihan, no, ng kanyang problema at wala ding makapagbigay ng advice sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin. So ito po talaga ang ang sabi po ni kapitan na pag may case daw po talaga na
time or may time po talaga na si Vanessa minsan nawawala sa sarili. Kaya sabi niya pag once daw na mawawala daw si Vanessa sa sarili niya at sinasaktan daw ang kanyang sarili, kaya naglalaslas si Vanessa. So it means may psychological problem na may psychological problem na po talaga si Vanessa. So kailangan talaga niyang i-counseling or kausap ang psychiatrist o kung sino man, no? Dapat nga sa DSWD siya mauna kasi dyan sa DSWD may mga programa naman ang government tungkol sa mga ganyang case, no? DSWD dapat ang una na tawag niyan, umaksyon. Lalo na dito sa case ni Vanessa na wala na siyang guardian, walang magulang. So dapat ang DSWD ang magiging guardian, no, ni Vanessa. So doon naman sa mga magulang, no, pag wala silang pakialam kay Vanessa, pwede naman silang mapatawan ng reklamo. No, pwede siyang mapatawan ng reklamo sila, no, bilang isang magulang naging pabaya sila sa mga anak, no, lalo na kay Vanessa na minor de edad, no, na syempre pa yan nila, no, saklaw pa yan ng dapat ng magulang, no, nasa pangangalaga pa ng magulang yan, kaso ay iniwan nila. So dapat pwede magreklamo si Vanessa doon para sa kanyang mga magulang. Ang guardian niya dyan ay ang DSWD. So dapat ang DSWD talaga ang umalalay, no, aalalay kay Vanessa, no, bilang isang guardian ni Vanessa. So, ang daming dyan, ang daming pwedeng sa case ni Vanessa, no, magiging kaso, no. Unang-una na dyan, doon sa rapist. Syempre, kilala niya yon. Pangalawa, doon sa mga magulang, no, naging pabaya, no, iniwan sila. Pwedeng doon, pwedeng mapatawan din ng parusa ang mga magulang, no, sa kapabayaan. So, buti na lang talaga na nakapag-decide si Kuya na or si Kalinga Prab na dalhin doon sa lighthouse. At least ngayon, kita natin at alam natin na safe na si Vanessa, no? Nalayo na siya doon sa kanyang lugar, no, sa kanyang bahay. Kung pwede nga lang, no, it takes more time or days, no, or months, no, para wag muna siyang bumalik doon sa area. Kasi syempre pag bumalik siya, so malay natin, no, ang rapist is paggala-gala lang diyan, no, kung anong gagawin kay Vanessa, di ba? At sobrang layo pa noon, no, kila Kuya Val. So mas mainam na diyan talaga siya sa lighthouse, no, magstay habang ayan, ganyan nga, no, dinidinig ang kanyang reklamo, no, para safe naman siya. So sa mga nais pong tumulong at syempre sa mga hindi pa po nakapanood sa video na to, puntahan nyo lang po ang channel ni Kuya Val Santos Matubang. Nandoon po ang buong detalye, lahat ng kwento kung ano ang case ni Vanessa, no. Puntahan nyo po at syempre pakisuportahan po ang channel ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalinga Prab, Roel of Malalag, Rachel Morales Vlogs, at ang inyong abang lingkod Rhea Olarte, kasama sila Mick Agnes Vlogs, Kalingap Awi, Kalingap Angeli, Kalingap Baby Girl, Kalingap Dudo, Bila Ayop, Richel TV, John Lindon Official, and Rex Vlogs. Maraming salamat po mga Kalingap. See you tomorrow. God bless everyone. Bye bye po.